Morning, Papa. Yes, blessed morning to all of you. Thanks God kasi victorious and successful po yung nakarang event natin last Friday. Po yung vow renewal nila Brother Oliver and Sister Kisa Sevilla. Praise God po. Okay, sa mga sandaling ito mga kapatid, ang aking ibabahagi sa inyo ay mabuhay sa ibabaw ng ating mga kalagayan. Sa Ingles po is live above our circumstances. Basahin ko po sa inyo ang John chapter 5 verses 1 to 15. Sundan nyo na lamang po sa ating screen. Sabi dito, pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbakan ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsata. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig, matapos na ito'y gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusog sa akin kapag gumalaw ng tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noon di gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon. Labag sa kautusan na dalhin po ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyong buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na yon at nakaalis na si Jesus. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Purihin po ang salita ng Diyos. Dahil ko muna magsitayo kayong lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandali nito. Nawa, mag-benefits po ang iyong mga salita sa mga makikinig, Panginoon. Let your Holy Spirit move in this place, move in their hearts, upang maintindihan nila ang iyong mga nais iparating sa bawat isa. Panginoong Diyos, unang-una po sa lahat, pakalinisin mo po ang puso namin, upang matanggap namin ang iyong mga banal na salita ng maayos, Panginoon. Lord, anuman yung aming mga kalagayan ngayon o circumstances, we are laying all this down to you. Anuman ang aming mga pinagdadaanan ngayon, Panginoon, binibigay po namin ito sa iyo, Panginoon. At lahat ng ito ay dinadalangin namin sa iyong buktong na anak, na aming Panginoon at tayong tagapagligtas, in the name of Jesus. Amen and amen. Para lang tayong mga bumabakan. Inulit ko po yung aming babahagi sa inyo, mabuhay sa ibabaw ng ating mga kalagayan. Live above our circumstances. Bago ko ibigay yung ating mga points for today, bigyan ko po muna kayo ng picture sa ating mga pinag-uusapang mga talata para mayroon kayong idea dito. Okay, so ito po yung kung nakikita nyo yung tubig, yan po yung imbakan ng tubig.
o tinatawag na Pool of Bethesda. At yung limang parang ganon, yun po yung limang portico o 5 porches. And sa paligid nito, maraming mga may sakit, mga pilay, mga bulag, at mga paralitiko. Dahil nag-aantay sila, nag-aabang sila na yung anghel ng Panginoon ay bumaba. Pag bumaba po yung anghel ng Panginoon, ang ginagawa niya, ginagalaw niya yung tubig o kinakalawkaw niya yung tubig. Once na ginalaw ng anghel yung tubig, kung sino ang unang lumusong doon, at pagkatapos tumigil yung tubig, ay gumagaling sa lahat ng kanyang karamdaman, lahat ng kanyang sakit. So, paunahan talaga, no, by chance, no, opportunity o pagkakataon talaga yung paglusong sa tubig. Hindi binanggit dyan kung tuwing kailan bumababa yung anghel ng Panginoon. Kasi ang binanggit sa talata is may panahon na bumababa yung anghel ng Panginoon. So hindi sinabi dyan kung every day, once a week, once a month, o kaya once a year. Kaya ang ginagawa ng mga may sakit, inaabangan talaga nila yung pagbaba ng anghel ng Panginoon. Amen? Ngayon, nakita ng Panginoong Jesus ang isang lalaki doon na nakahiga for 38 years ng may sakit. Sobrang napakahabang panahon na may sakit ang lalaking ito. At nawalan na siya ng pag-asa na gumaling pa dahil sa kanyang kalagayan. Nasanay na siguro siya sa kanyang kalagayan. Tinanong nga siya ng Panginoong Hesus kung gusto niyang gumaling. Pero ang sagot ng lalaki, sabi niya, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw ang tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Siguro, sobrang hina na niya. Kasi nga, 38 years pa naman siyang may sakit. Kaya inuulit ko ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid, mabuhay sa ibabaw ng ating mga kalagayan. Live above our circumstances. Dahil ang ating mga kalagayan o circumstances ay maaaring i-control nito ang ating buhay. Maliban kung matututo tayong mamuhay sa ibabaw ng ating mga kalagayan. Amen? Maraming mga tao ang nabubuhay sa disappointments o pagkabigo, depression and stress kapag hinahayaan nilang kontrolin ng mga circumstances ang kanilang buhay. Remember, anuman ang kalagayan o condition mo ngayon, o condition natin ngayon, kung anuman yung mga hindrances in life natin ngayon, may magandang plano pa rin ang Diyos para sa iyo. At kaya nating mabuhay ng higit sa ating mga kalagayan. Amen? At hinihiling sa atin ng Biblia na magtiwala sa Diyos na nangangako na ituturo niya ang ating mga landas. And this morning, we are going to see how to live above your circumstances in life. Dapat maunawaan muna natin na sa buhay na ito ay palaging nakakaharap ng mga problema, pag-aalala o worries in life, temptations, trials, situations, at kung ano-ano pa. Pero bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tinawag tayong mabuhay sa ibabaw ng ating mga kalagayan. Kaya sa umagang ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa isang lalaki sa Biblia na bumangon mula sa kanyang mga sitwasyon at namuhay ng higit sa kanyang mga kalagayan. Who rose from his situations and lived above his circumstances. Kaya ang point number 1 natin, be prepared for a change in our life. Maging handa para sa pagbabago sa ating buhay. I believe all of us here need a change. Amen. Want a change. And looking for real change. Remember, if you want to live above your circumstances, be prepared for a change.
Amen? Kung gusto mong mamuhay ng higit sa iyong mga kalagayan, maging handa para sa pagbabago. Praise God. Tingnan natin yung lalaki dito sa ating paksa. In John chapter 5 verse 6. Sabi dito, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Kung titingnan muna natin yung kalagayan ng lalaking ito, ay hindi makapagtrabaho. Mahina sa pangangatawan. Binibigyan o humihingi lang siya ng pagkain. Napakahabang panahon na may sakit at nakahiga lang at maaaring nasanay na siya sa ganyang kalagayan. Ano yung sagot ng lalaki sa Panginoong Hesus? Sa John chapter 5 verse 7, sabi niya, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw ng tubig. Papunta pa lamang ako, may nauuna na sa akin. Maraming mga may problema tulad nito na kahit Kristiyano na. Iniisip na wala nang ibang solusyon. Wala na. Hindi na ito mababago. Wala nang pag-asa. Malabo na. Nandyan na eh. Matagal na. Pero tandaan, mga kapatid, may ino-offer ang Panginoong Hesus na solusyon para sa iyo. May ino-offer ang Panginoong Hesus na trabaho para sa iyo. Amen? At mas alam niya ang nakabubuti para sa iyo. Minsan, hindi natin nakikita o hindi natin pinaniniwalaan. Gusto natin ng ganito, ng ganyan, pero hindi naman tayo handa para sa pagbabago na ino-offer ng Panginoong Hesukristo at yun ang mas nakabubuti sa atin. Amen? Amen. Gusto natin ng change o pagbabago. Pero ang problema ay ayaw naman nating sumunod sa Panginoong Hesukristo at marami pang kung ano-anong mga dahilan to cover up things at para lamang masunod ang sariling kagustuhan. Jesus is asking us the same question today. Gusto mo bang gumaling? Amen. Amen. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa akin, gusto mo bang gumaling? Gusto ko lang bumalik. Di ba ba sa tanong balikan? Gusto mong boss na ako. Yan, nasagot pa yan. Boss na ako. Amen. Amen. Pinagaling na daw siya. Jason. Gusto mo gumaling. Amen. Maring nananalangin ka para sa pagbabago o change. Amen. Maring naghahanap ka ng tagumpay o success. Maring naghahanap ka ng mas maayos na buhay. Ngunit, gusto mo ba talaga ng pagbabago? Amen. Alam mo ba kung ano ang magiging buhay mo kung ang iyong mga kalagayan ay nagbago o kontento ka na sa iyong kalagayan ngayon? Ang tanong, gusto mo ba talagang mabuhay sa ibabaw ng iyong mga kalagayan sa buhay? Maaring ang ilan sa atin dito ay katulad ng lalaki na mayroon siyang illness o sakit. O maaaring ang iyong mga kalagayan na kinakaharap ngayon ay financially problem, secret love affair, family problem, spiritual sickness, hot temper, at kung anong paman yan. Tandaan, may ino-offer ang Panginoong Hesus para sa pagbabago at yun ang mas nakabubuti para sa atin. Amen? Amen. Minsan, masakit ang solusyon na ibibigay ng Diyos sa atin. Minsan masakit ang pagbabago na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pero ito ang katotohanan at magpapalaya sa atin. Amen? John chapter 8 verse 32. Sabi dito, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Praise God. Ano? Gusto pa nating makalaya dyan sa ating mga kinakaharap ng mga kalagayan ngayon? Amen. Amen? Kaya kapag tinanong ka ng Panginoong Hesus, kung gusto mo bang gumaling,
Dahil alam niyang nangangailangan ka ng kagalingan, ng solusyon, ng tulong at kung ano paman, ay talagang pagagalingin ka niya at magkakaroon ng complete turnaround sa buhay mo na hindi na tulad ng dati mong pamumuhay. Amen? Katulad din ng lalaki sa ating paksa na pinagaling at pinalaya ng Panginoong Hesus sa kanyang 38 years na sakit at nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Tayo ay nananalangin sa Diyos na baguhin ang ating mga kalagayan o circumstances. Ngunit, kailangan talaga nating magdesisyon kung tayo ba ay handa para sa pagbabago. Change means change in circumstances. Ang pagbabago ay pagbabago sa mga kalagayan. Pagbabago sa mga kaibigan. Pagbabago sa mga responsibilidad at iba pa. Talaga bang handa ka sa pagbabago? Tandaan, hindi ka bibigyan ng Diyos nang hindi mo kayang panghawakan. Hindi ka bibigyan ng Diyos nang hindi mo kayang gawin. He will not pour out what you cannot contain. If you want a breakthrough, be ready for a change. Amen? Kung gusto mo ng pambihirang tagumpay, maging handa sa pagbabago. Amen. This is a chance, a opportunity for an ultimate change na ibibigay ng Panginoong Hesus sa atin, katulad ng lalaki sa ating paksa. Kaya kailangan natin ng tamang respond o tamang pagtugon dito. Maging handa para sa pagbabago sa ating buhay. Dahil kahit gustuhin man natin ng pagbabago, kung hindi tayo prepared o nakahanda para dito, ay hindi natin mararanasan ang true change o ang tunay na pagbabago. Amen? Kaya ang point number 2 natin, take responsibility for our life. Magkaroon ng responsibilidad sa ating buhay. If you want to live above your circumstances, accept responsibility for your condition. Kung gusto mong mabuhay ng higit sa iyong mga kalagayan, tanggapin ang responsibilidad sa iyong kalagayan. Habang ang iba ay nag-aantay ng kanilang turn o pagkakataon na gumaling doon sa Pool of Bethesda, tinanong ng Panginoong Hesus ang lalaki. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Ang sagot ng lalaki, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauuna na sa akin. Parang sinasabi ng lalaki na yung mga malalakas lang ang pwedeng makarating sa tubig. Iniisip niya na walang tumutulong sa kanya at sinisisi niya ang iba sa kanyang kalagayan. Ito rin ang madalas na problema. Laging madaling sisihin ang ibang tao sa ating problema o kalagayan. I know some people who are fighting their battles silently, who are facing their health condition silently. Dapat nating harapin ng buong tapang ang ating mga karamdaman kung mayroon man. Kasi kung hindi, ay maaaring maapektuhan ang ating spiritual na buhay. May mga taong may sakit at takot silang harapin ito. And then sinasabi na nila, may sakit ako. Dapat mo akong alagaan. At dahil dyan, ayaw na nilang magkaroon ng responsibility at ayaw nang tumayo pang muli. Gusto lang nakadepende lang sa ibang tao upang alagaan sila. Hindi ako nagpapakita ng simpati o awa, kundi kailangan nating harapin bravely o ng buong tapang ang ating mga karamdaman. Stand up. Dahil kung hindi, ay lalamunin kanyan. Marami rin akong kakilalang mga tao na bravely facing their illnesses at nagiging malaking testimony pa sila sa iba. Amen? Maaaring hindi tayo nakakaharap ng physical illness ngayon. Maaaring nakakaranas ka ngayon ng spiritual illness like panlalamig o panghihina sa pananampalataya, nawawalan ng gana sa paglilingkod. Maybe you're facing something else
na hindi naka-align sa Word of God. Brother and sisters, you must face bravely your circumstances and don't blame others. Take responsibility. Amen? Dapat mong harapin ng buong tapang ang iyong mga kalagayan at huwag sisisihin ang iba at magkaroon ng responsibilidad sa iyong mga kalagayan. Isa pang halimbawa, sa Genesis chapter 3 verses 11 to 13, it says, "And God said, Who told you that you are naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat?" Then the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate." And the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." Nagkaroon dito ng blaming game o paninisik. Na tinanong ng Diyos si Adan kung kumain sila sa bunga ng ipinagbabawal na kainin, ay sinisi ni Adan ang kanyang asawa. Sabi niya, binigyan niya kasi ako ng prutas kaya ako kumain. At parang sinisi din ni Adan ang Diyos sa pagbibigay sa kanya ng babae. Kasi sabi niya, "The woman whom you gave to me," ang nagbigay sa akin ng bunga. At nang tinanong naman ng Diyos si Eva, sabi naman ni Eva, yung ahas. Sabi niya, "Nilinlang ako, kaya ako kumagat." Ito talagang ahas na ito. Manlilinlang. Baka naalala nyo yung dati yung kaibigan na ahas. Praise the Lord. Doon din sa Exodus chapter 32, nang tanungin ni Moses ang kanyang kapatid na si Aaron kung bakit niya pinahintulutan ng mga Israelita na sumamba sa isang gintong guya o golden calf, sinabi ni Aaron, "Pinipilit ako ng mga tao na gumawa ng isang bagay dahil matagal kang nawala, Moses. Gusto nila ng mga Diyos-Diyosan tulad sa mga Canaanites. Itinapon ko lang ang mga alahas nila sa apoy at lumabas ang guya." Makikita natin dito na sinisisi ni Aaron ang mga tao dahil pre-measure siya. Pati si Moses, sinisi niya dahil sa sobrang tagal na makabalik. Sinisi rin niya ang mga Canaanites. Pati nga yung apoy, sinisi niya eh. Ang pag-uugali ni Aaron dito, parang sinasabi niya, "Huwag mo akong sisihin. Don't blame me. Hindi ako ang mananagot. I'm not responsible." At ito ay dahil sa ibang tao. And even other Christians, ang sinasabi nila, "Ako sana ay isang mabuting Kristiyano." Ngunit, pinipigilan o iniimpluwensyahan ako ng mga tao sa paligid ko. We are very good at blaming others. We should take responsibility for our actions. Dapat nating panagutan ang ating mga ginagawa. Nahihirapan tayong sabihin na, "I'm responsible. I'm guilty." O kaya nagkasala ako. Then we blame friends. We blame family. We blame environment. We blame circumstances. And we blame everything except one thing. Ano yon? Ourselves. Sinisi mo na ang lahat-lahat maliban sa iyong sarili. Ang galing-galing. No? Ngunit, ang nais ng Panginoon ay tanggapin natin ang responsibilidad para sa ating sariling pag-uugali. At tanggapin ang responsibilidad para sa ating kalagayan ngayon. Amen? Amen. Makinig mga kapatid. Maaring nagkaroon ka ng isang hindi magandang pagpapalaki noong bata ka pa lang. Nagkaroon ng non-supportive family. Nagkaroon ng masalimuot na nakaraan o sa mga sandaling ito, ikaw ay nasa kasalukuyang pagkabigo o failures. Ngunit, kung nagtitiwala ka sa Diyos, ay bibigyan ka niya ng pagbabago o turnaround. Amen? Sa ating buhay. Kung handa ka na at maging responsable
sa iyong mga kalagayan. Amen? Kaya sa halip na tignan kung gaano kahirap ang ating mga sitwasyon, ay tignan ang Diyos na handang tumulong sa atin basta tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen. Amen? Balik tayo sa ating main text. In John chapter 5 verse 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kaya ang point number 3 natin, stretch beyond your ability. Lumampas sa iyong kakayahan o abilidad. Magsumikap sa buhay. Kung gusto nating umangat sa ating mga kalagayan, stretch beyond your ability. Kumilos ka ng higit sa iyong mga kinakaharap na kalagayan ngayon. Amen? Huwag tayong papayag na maging ganyan lang tayo. Dahil ang gusto ni Satanas, i-paralyze tayo sa ating faith at manatili sa ating kalagayan na hindi maganda. Gusto ni Satanas malugmok ang tao sa pagkakasala o mamuhay ang tao sa kasalanan nang walang conviction ng banal na Espiritu. Pero sabi ng Panginoon Jesus sa lalaki, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Nangangahulugan, nais ng Panginoong Jesus na tulungan ng lalaki yung kanyang sarili. Ang Panginoong Jesus pa mismo ang unang nag-initiate sa lalaki. It's your turn to act, to move. Kumilos ka. Hinayaan ng Panginoong Jesus ang lalaki na siya mismo ang tatayo, magbuhat ng kanyang higaan at lumakad. The good thing is, ganyan din ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa atin. Amen. Nandiyan siya upang tulungan, palakasin, itama at i-encourage tayo sa ating mga present conditions na hindi maganda o trap of Satan, walang improvement, walang development, walang pagbabago, at walang paglago. Amen. Ang ganda ng tugon o respond ng lalaki nang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanya na tulungan din niya ang kanyang sarili. Kaya napakahalagang magkaroon tayo ng tamang tugon o right respond sa instructions o salita ng Panginoong Jesucristo. Dahil sigurado, babaguhin niya ang lifestyle mo. Amen. Babaguhin niya ang malungkot na buhay mo. Babaguhin niya ang masalimuot na nakaraan mo at iaahon ka niya dyan sa pagkakalugmok mo sa kasalanan. Kahit kaano pa yan katagal. Ang lalaking ito ay hindi kailanman nagsumikap o hindi nag-attempt to try sa kanyang kalagayan. Naging kontento na siya sa kanyang kalagayan for 38 years. Ngunit praise God, nagpasya siyang gawin ang hindi niya nagawa sa loob ng halos 4 decades. Nakinig at sumunod siya sa Panginoon Jesucristo. Hindi sa kanyang sarili, hindi sa kanyang present condition, at hindi sa kanyang kaisipan lang. Kaya anong naging resulta sa pagsunod niya sa Panginoong Jesucristo? Nagkaroon ng complete turnaround o kompletong pagbabago sa kanyang buhay at pamumuhay. Amen? Ganun talaga kapag sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kapag sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, sigurado paganda ng paganda ang ating buhay. Amen. Hindi pangurong, hindi hypocrites, walang ikinakahiya, o kaya hindi yung patago-tago. Amen? Amen. Inaasahan ng Diyos na kumilos tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na higit sa ating mga kakayahan. Dahil kung magbabase lang tayo sa ating kakayahan, ay napaka-imposible talaga na mangyari ang mga bagay-bagay. Kaya kumilos tayo sa ating pananampalataya sa Diyos dahil sa Kanya ay posible ang lahat ng bagay. Amen? Kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban at kaparaanan. Gusto ko rin ihalimbawa itong ating simbahan na nakikita natin ngayon. Kung walang mga taong nagsumikap na gawin ito, ay baka wala tayo dito ngayon.
At ito ay lampas sa kanilang kakayahan. Amen? Napangyari ang lahat ng mga ito dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos na siyang nagpapatupad ng lahat ng mga bagay-bagay. Amen. Amen? Ganon din kay Prophet Nehemiah. Para kay Nehemiah, na muling itayo ang malalaking pader ng Jerusalem, ay isang panaginip. Within 52 days lang na itatayo. Napaka-imposible. Ngunit, lumampas siya sa kanyang kakayahan at tinupad ng Diyos ang kanyang pangarap. Amen? Ganon din kay Moses. Ang pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pamumuno ni Paraon ay isang panaginip. Hindi niya ito kaya kung sa abilidad lang niya. Ngunit, nang si Moses ay handang iunat ang kanyang pananampalataya sa Diyos, ang panaginip ay naging isang katotohanan at nangyari na palaya sila doon. Praise God? Amen. Yes, kapag kumilos tayo, may mga panganib na kasangkot. There are risks involved. And there is faith involved. Ngunit hindi tayo mabibigo. We will never fail kapag ang Diyos ay nasa ating side o panig. Amen? Balik tayo sa ating main text, sa John chapter 5 verse 13. It says, ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat maraming tao sa lugar na yon at nakaalis na si Jesus. Hindi ito pagsubok sa pananampalataya ng lalaki, ha? Kasi hindi niya kilala si Jesus eh. Hindi niya kilala kung sino yung nagpagaling sa kanya. Ito ay isang pagsubok sa kanyang pagpapasya o desisyon at sa kanyang willingness na gumawa ng pagsisikap na tulungan ang kanyang sarili. Hiniling ni Jesus sa lalaki na subukan ang isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng 38 years. At nang kumilos at sumunod ang lalaki, he was healed at once. Gumaling siya kaagad. Alam niyo, kung hindi kumilos ang lalaki, ay magiging lumpo, magiging sakitin, at hindi mababago ang kanyang kalagayan for the rest of his life. Lalo-lalo na ang kanyang spiritual na buhay. Amen? Amen. Ngayon, hinihiling ng Diyos ang ilan sa atin na mag-stretch, mag-unat o kumilos sa ating pananampalataya. Maring ito ay ang iyong healing. Maring ito ay isang mahirap na kalagayan sa trabaho, sa pamilya, sa asawa, sa relasyon, at sa kaibigan o sa church ministry. Mga kapatid, magsikap o kumilos sa pananampalataya. Amen? John chapter 5 verse 14. Pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan nito, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo. Dahil hindi kilala ng lalaki ang nagpagaling sa kanya, ay bumalik ang Panginoong Jesus upang ihayag o i-reveal ang kanyang sarili sa taong ito. Pakinggan ang sinabi sa kanya ni Jesus. Ano yung sinabi niya? Tignan mo, magaling ka na. Ibig sabihin, may panahon sa kanyang buhay na makakalakad siya. Hindi siya magiging lumpo for the rest of his life. Siguro kung may ilang pagsuway sa kanyang nakaraan na naging sanhi ng kanyang pagkalumpo, ngayon, gusto ng Panginoong Jesus na magkaroon siya ng higit sa kanyang physical na katawan, kundi lalong-lalo na sa kanyang spiritual na buhay. Dahil ang priority ng Panginoon para sa ating buhay ay hindi lamang po dito sa lupa, kundi eternity. Pagkatapos sabihin ng Panginoong Jesus sa lalaki na magaling ka na, ay may instruction naman siya doon sa lalaki. At ito ay napaka-importante sa ating lahat. Hindi lang sa lalaking ito. Ano sabi niya? Ano yung instruction niya? Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan
ang mangyari sa iyo. Kaya matapos natin tanggapin at sampalatayanan ng Panginoong Yesus, ay dapat sikapin nating mamuhay ng naayon sa instructions niya. Amen? Kasi dito natin makikita ang isang tunay na Kristiyano. Kung nakakagawa man ng kasalanan at hindi mo naman ito sinasadya, ay may conviction ang banal na Espiritu sa iyo. Yung napokonsensya ka ba? Kaya takot ka nang gumawa ng hindi maganda sa paningin ng Diyos. At isa pa, hindi ka natutuwa sa gawaing masama. Pero kung gumagawa ka ng kasalanan at walang conviction ng banal na Espiritu sa iyo, ay delikado ka na. You need to surrender your life to Jesus and follow Him. Amen? John chapter 5 verse 15, it says, sabi dito, umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Matapos i-reveal ng Panginoong Jesus kung sino siya sa lalaki, ay ang ginawa ng lalaki ay sinabi niya sa mga pinuno ng mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Amen? Kaya ang fourth point natin, don't forget God at all circumstances. Huwag kalimutan ng Diyos sa lahat ng kalagayan o pagkakataon. Kasi noong unang tinanong ang lalaki ng mga Hudyo kung sino ang nagpagaling sa kanya, ay hindi niya kilala. Nalaman at nakilala lamang niya na si Jesus ang nagpagaling sa kanya noong binalikan siya at nagpakilala na si Jesus sa kanya. Mag-ingat na huwag nating kalimutan ng Panginoon sa lahat ng circumstances natin. Nang nalaman ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, ay sinabi niya, si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Amen? Kaya kinilala ng lalaki na ang responsable o ang nagpagaling sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya yung credit, yung glory, yung papuri at pasasalamat ay sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Amen. Kaya nga lagi natin sinasabi, glory to God. Not glory to me. Or not glory to ourselves. Paano tayo nakakalimot sa Diyos? Isang halimbawa, kapag nakaahon tayo sa isang bagay. Katulad ng mga Israelita, nang pinalaya sila ng Diyos mula sa Ehipto, ay palagi silang nakakalimot sa Diyos at bumabaling sa mga Diyos-Diyosan. Isa pang halimbawa, by believing the devil's lies instead of God's word. Nakakalimot tayo sa Diyos kapag hindi na tayo nagbabase sa Word of God. Isa pang halimbawa, by going after other lovers. Ito marami ang ganito. Nakakalimot sa Diyos dahil iba na ang sinusunod nila. The Bible says, we cannot serve two masters. Either you will hate the one and love the other. Isa pang halimbawa, after receiving the blessing. Katulad ng lalaki. Biruin mo sa loob ng 38 years, sa kanyang kalagayan, ay mayroong nagpagaling sa kanya. Yet, nung tinanong siya kung sino nagpagaling sa kanya, hindi niya kilala. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Hesus ay binalikan siya at ni-reveal ulit ang kanyang sarili doon sa lalaki. Amen? Minsan ang tao nakakalimot sa Diyos pagkatapos matanggap ang blessings o sagot sa kanyang panalangin. Always remember, huwag na huwag kakalimutan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng bagay at sa lahat ng ating mga kalagayan. Always give credit, honor, glory, praise, at pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Praise God, nakarating si Mike. Yes.
Amen. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, okay, sa ating pagtatapos, kapag tama ang mga bagay-bagay sa ating buhay, hilig nating kalimutan minsan na ang mga pagpapalang ating natatamo ay galing sa Diyos. At ipinapalagay natin dahil ito sa ating sarili o pagsisikap. Sinasabi natin, nagsumikap kasi ako Nag-invest kasi ako ng maayos. Iningatan ko ang aking katawan at iba pa. Lahat ng ating mga pagpapalang natatamo ay ibigay ang mataas na papuri, honor and glory to our Lord Jesus Christ. Amen? Maraming mga hinahanap ang tao. Umaasa sa kung ano-ano. Yung tubig daw na ganito, nagpapagaling. Yung bracelet daw na binibenta ng isang simbahan, nagpapagaling. At iba pa. Makikita natin dito, the true physician is no other than the Lord Jesus Christ. Amen? Praise God. Kaya sa Kanya lamang tayo magtitiwala sa ating mga kalagayan. At dahil hindi lamang siya concerned sa ating physical na katawan, kundi lalong-lalo na sa ating spiritual life. 1 John chapter 5 verses 4 to 5, it says, "For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God." Amen? Amen. Nakita natin ang kagandahang loob at habag ng Panginoong Hesus doon sa lalaki. Binigyan niya ng absolute turnover. Ganap na pagbabago. Alam niyo, maaari rin tayong isang mananagumpay or overcomer sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? God is not limited by our financial, education, medical report, and by our ability. God is only limited by what we believe. Yan ang nagiging problema. Madalas, nililimitahan natin ang Diyos sa ating paniniwala, sa ating kaisipan. Palaging tandaan, anuman ang iyong present condition na kinakaharap ngayon, maaring failures in life, failures in the past, failures in marriage, you were betrayed, rejected by people, or someone is against you, remember, may magandang plano pa rin ang Diyos para sa iyo at sa iyong pamilya. Amen? At dapat lubos tayong nagtitiwala na sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo ay maaari tayong mabuhay o mabuhay sa ibabaw ng ating mga kalagayan. Amen? Amen. Dahil sa magsitayo tayo lahat, mga kapatid, and let us declare this in our lives. Sabay-sabay natin basahin ng malakas. 1, 2, 3, go! Everyone born of God overcomes the world. I am an overcomer through the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Yes, Lord. Yes! In the name of Jesus! In the name of Jesus! Yes! Woo! Let
before we sing the bridge of this song, let us push the darkness. Let us push the diseases. Let us push whatever circumstances that we have. Let's push together, brothers and sisters, and let us sing again. God is fighting for us. Come on, church! Ano ba ang iyong kalagayan ngayon? Let's push it in the name of Jesus. Yes. Fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of God, life is real, and I am filled in Jesus' Ay mga kapatid, ano man yung kalagayan natin ngayon, let us declare the name of Jesus in our lives. As loud as you can, Jesus! 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 Yes, Lord. In the name of Jesus, the enemy is defeated. Amen. Yes, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat po, Pastor Rocky, sa iyong magandang ibinahaging salita ng Diyos. Lahat ba ay na-bless ngayong araw dahil sa salita na ibigay sa atin ng ating pastor? Amen. Amen? God is good All the time. all the time. Maraming salamat po. Bago po ang lahat, ina-acknowledge ko po ang present po ng asawa po ng ating puting pastor, si Sister Daisy po. Welcome ulit, Sister Daisy, sa Daisy. Thank you for the protection na binigay ng Lord sa inyong biyahe from Riyadh to Damam. From Cubao. Maraming salamat. 4 hours travel po, tama? Okay. So, ulit, batiin po ulit natin ang ating mga katabi na mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Maraming salamat. So, ngayon po, after po ng ating sermon, syempre po, meron pong magte-testify ngayong araw. So, tinatawagan ko po ang magte-testify ngayong araw na si Kuya. Ang ating first testimony ay si Kuya Toto. Kuya Toto. Kamusta ka na si Kuya? Okay, to. Boss, Amen. God. Magandang umaga po sa mga brother and sister. Thank you. Una-una po, napapasalamat ako sa may taas na binigyan tayo ng pagkakataon na magkita-kita ulit tayo. Amen. Sa inyo po suporta sa akin, maraming salamat po. Naalala niyo po dati yung una kong punta dito, yung sabi ni Pastor na sa rejection. Isa po ako natamaan doon. Alam niyo po kung bakit? May share ko lang sarili ko sa inyo kasi ang hirap naman kasi pag
wala tayong magpagpintuhan. Ganyan. Ang time na yon, sabi po ako na-reject ng isang kumpanya dito sa ano. Ang hirap kasi pag halimbawa pag sinabihan ka ng kumpanya mo na bibigyan kita ng isang buwan na notice para makapaghanap ka ng trabaho. Sabi ko naman, sige sir, hindi ko naman masisi yung kumpanya kung bakit ibinigay sa akin ng ganyan na notice kasi alanganin sa project, wala silang makuha na project. Ay binigyan ako ng pagkataon na makapag-apply ulit sa ibang kumpanya kasi ang ikama ko naman ay transferable. Pwede naman ako makalipat ibang kumpanya. Pero nung time na yon, doon lang ako sa bahay, hindi pa ako na dinaanan ni Brian. Hindi ko maanong sarili ko na, ang hirap kasi nung nawalan ka ng trabaho. Lalo na kung na-imagine ko na. Sa awa ko na may pintuhan kami. Hindi siya makadiretso sa akin ng kasi tumutuloy yung luha. Kasi po, nagpunta tayo dito para magtrabaho, para sa atin at sa pamilya natin. Pero, ewan ko lang po na ni-content yung mga ganyan nangyari sa akin. Kaya yung time na yon, pumunta si Brian sa akin, sabi niya to, punta ka sa, sama ka sa akin sa church. Sabi ko, sir, may sa akin. Alam ako, kasi magkasama na kami yan sa dati ng trabaho. Kasi matagal kami nagtrabaho. Sabi, before pa na kumpanya, magkasama na kami nila. Kaya yung time na yun na pumunta ako dito, na timing yung kaya sa ko ba? No, sabi ko, tanamaan ako sa nito. At saka, yung pioneer na mabuting nating pastor, sa akin, sabi niya, huwag kang mga tutulungan ka namin. Alam niyo kung bakit? God bless talaga. Pag uwi ko sa bahay, parang na-refresh kong utang ko, sabi ko. So, maya-maya tumawag sa akin unang employer. Sabi niya, bukas punta, interview kita. Kinabukasan pumunta ako doon, pumasa ako sa interview. Sabi niya, pinagawa ng pinabago ng job offer. Sabi ko, sige sir, i-grab ko na lang. Pero bago ako, alam mo sa totoo lang, para makapatid na kami ng Bro Brian yan eh. Lahat ng mga decision dito, pinapaano ko sa niya. Sabi ko, sir, may job offer na ako. Sabi niya, magkano to? Ko, 2.5. Sige, grab mo na, para ano? Sige sir. Ngayon, pag uwi ko naman sa bahay, tumawag na may isang employer ko ulit. Nang isa na nang tumawag sa akin, sabi niya, anong payo sa ko sir, yung kontrata mo dati sa akin, 2 years, nag-grab na ako sa kabila. Bakit magkano ba yung sabi ko, 1 year lang? Wala, kung baguhin natin 1 year. Sabi niya, nakapirma ka lang na job offer mo, walang problema yan. Sabi ko, sige, baguhin mo na tinaasan niya yung offer ko sa kabila. Ito naman, nagsanggulan naman ako sa kanya, sir, ano to sir? Sabihin mo kung magkano, sige, tinaasan yung offer ko sa kabila. Ngayon, nagpirma na, yun lang talaga, nagpirma ako sa Kiwa ng panibagong kontrata ulit. Ngayon po, kinabukasan ulit, ay tumawag naman yung isang employer na nagbigay sa akin, sabi niya, magkano ba yung offer bigay sa'yo? Sabi ko, sir, sabi ko, sir, medyo mataas-taas ng good sa'yo. Sabi niya, magkano yung offer sa'yo? Tatapatan ko, dito ka lang sa akin. Sabi, ako naman ang nagproblema. Sabi ko, God bless talaga yung halimbawa na dito. Ngayon, nagpapasalamat po sa inyong lahat. Tinanggap niyo ako dito bilang isa niyong ka-brother. Kasi sa totoo lang, parang dito ko naliliwanagan sa pagpunta ko dito nung pandemya na punta. Amen! Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko man kayo mabigyan. Pero at least ako mahala sa inyo. Ngayon po, ang sabi ko sa iyo, sa inyo, hinihintay ko na lang po yung matransfer yung ikamak ang ano ko sa Maraming salamat po sa support nyo at sa akin. Thank you po, Kuya To. Grabe talaga na pag-bless na bless, no? Triple times, over, times. Maraming salamat sa iyo. Ice cream. Maraming salamat sa iyong binahagi na testimony ngayon, Kuya. Napaka-blessed po namin na narinig namin yan galing sa iyo. Na diniles ka ng sobra-sobra ng pag-attend mo dito na nakaka-bless din. Maraming salamat. So, siyempre, alam ko, mas maraming na-bless ngayong araw. So, next week na daw si Brother Brian. So, sino po ang magbibigay na testimony? Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Bless na bless talaga kay brother. Sa akin naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil
bakasyon ako. Kahit maiksi, masaya naman. Dahil nakasama ko yung pamilya ko. Amen. Blessings na binigay niya sa business, okay naman. Sa good health. Sa trabaho naman dito sa Saudi, kahit walang project ang kumpanya ko dito sa Saudi, may project naman sa ibang lugar. Amen. Kaya katuloy kami lang. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Jess. Boss Amo. Good afternoon po sa lahat. I love you. Grab ko yung opportunity ito para magpasalamat Amen. sa nakaraang Friday sa aming renewing vows sa aming mga nasawa. Ang ganda talaga. Anyway, seryoso po. Una-una nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sinamahan niya kami from the start. Sa mga taong gagamitin financially, ang lugar na talagang hinanda na ni Lord yun kasi alam niya na anointed person ang pupunta doon eh. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigay niya lahat. Super blessed talaga kami sa mga taong binibigay ni Lord sa buhay namin. Pangalawa, sa aming mahal na pastor na siyang nagkasal sa amin. First time na nagkasal. So, super isang maraming nakakalpas na hindi ko in-expect na isang taon pa ang GCL, di ba? Pero nagkaroon tayo ng dual fellowship. Kasal. Sobrang confusing. Jesus name. Thank you po. Pangalawa sa mga kapatiran natin. Alam ko na na-feel. Kasi ang sa amin ni Isa kasi, akala namin, inisip ko, sige, ang importante sa atin is ma-bless yung wedding natin. Magkaroon ka ng wedding vows. So, ang inisip ko, yung putyo-putyo lang, nahandaan. Nung walang parang magkaroon lang tayo ng ceremony, yun lang po. Yun ang akala ko, pero pinakita sa mga ninong natin. Amen. CEO! Si Iggy! Na-bless kami talagang si Kisa, namin siya po, grabe, si Long Jerry, nag-coat, lahat. Parang di ba? Mga kapatid, pinaramdam niyo sa amin na special yung event. Kaya, kasi namin yung mga Brother Brian, kahit inaway sa asawa, basta mo. Kung support ako sa'yo, di ba? Kaya talagang, sa totoo lang, na-feel namin yung pagmamahal, yung love niyo sa amin mag-asawa kapatid. Super blessed talaga kami na alam namin na talagang lahat binigay ni Lord. Amen. Sa preparation, huwibis pa lang, busy lahat. Sa pira, talagang yun. Hanggang dumating yung point na kinabukasan, lalo na sa pagpasok ng yung mga asawa na umawit siya ng kanta na yun, talagang biglang tumayo yung balahibo, tumulo yung luha ko, hindi ko napigilan yung ano talaga, no? Hindi ko na ano ba, na parang ano yung bro na yung pagpasok niya bro, tapos umiyak ako, naalala, kasal, kinabukasan nito, paano bayaran to yung mga utang di pa bayaran. Anyway, seryoso mga pare, salamat talaga sa inyong pagmamahal sa amin. So, sobrang blessed kami mag-asawa talaga. To God all be the glory. Praise God! Maraming salamat po. Una-una napapasalamat po ako sa aking Panginoong Diyos. Amen. And we all know sa matagumpay po na pag-celebrate ng aming kasalan, Christian wedding, last Friday. Salamat po sa bawat isa. Ayoko umiyak, pero gusto kong isa-isahin po yung pasasalamat ko. Parang isang 1 week na nagdaan, parang na siya eh. So, yung bang medyo na siya. Pero talagang kung isa-isahin ko po sa ating pastor, maraming salamat po, Pas. You are very... Blessed na blessed po kami sa iyo po, Pas. Blessed kami po yung unang kinasal niyo na asawa. Sister White, welcome po. Sister Daisy, sayang po at hindi po kayo nakatalo. Sunod ko pa salamatan yung mga aking mga ninong at ninang sponsor. Salamat po sa lahat. Itong nabilib talaga ako. Ibang simula sa pagkita ko kay pastor, hindi pa na yung
akala ko yung alam mo yung iniisip ko na simple wedding lang, pero yung nanaganap na yung ito pala yung habang pinapanood ko yung video, ito yung simple siya, pero yung ito yung dream wedding ko na ginawa na family ito reality. Sobrang pasasalamat ko talaga sa Diyos at talagang ginawa niyo yung hindi lang yung ginawa yung effort niyo sa pagtulong, kundi yung talagang ginawa yung ito kasalan to ng ating kapatid. Ginawa yung ding special. Amen. Ating pastor, mga ninong, talagang prepare ng mga outfit. Sabi ko kahit muna, sabi ko kahit nung Roland. Kasi alam mo na outfit ni nung Roland. Sabi ko, talagang grabe talaga si nung Roland. Pagkakita ka Kuya Glenn, kasi hindi ba siya nagkakita, si Kuya Glenn noon prepare din siya talaga. Pagkakita ko kay noong Jerry, uy, prepare na ka. Pagkakita ko kay Kuya Rodrigo, wow, CEO. Bongga talaga. So sa papasalamat ko naman din yung iba dito sa bridesmaids, groomsmen, thank you po sa lahat-lahat. At ang aming best man. Talagang ginawa nila yung role nila. Best man and maid of honor. In Jesus' name, sasunod na naman si Jessica. At sayang si Kuya Jess, wala, hindi na natin. Yung mga abay natin, yung ating ginamit sa coin bearer and Bible bearer. Maraming salamat. Kay, isa-isayin ko na kay Kuya To, kay Kuya Brian, at kay Catering. Yes. Catering. Kay Kuya Edward. At kay Kuya Ramay. Lahat talaga, tulong-tulong. Kaya, blessed na blessed po kami mag-asawa dahil nakilala namin kayo, naging kaibigan namin kayo, naging kapamilya namin kayo. Talagang kayo ang mga ginamit ng Diyos para sa matagumpay na gawain or yung kasalan namin. At marami akong gustong sabihin, yung utak ko madami pero hindi na masabi na ano ko. Talagang very overwhelming and hindi ko alam kung paano kayo babayaran. Alam mo yung bilang ko lahat, yung bang kitang-kita ko lahat ang inyong effort, kaya in the future ang Lord ang bahala kung ano man ang matulong ka sa inyo ay gagawin ko din ako. Maraming salamat. Amen. God be all the glory. Amen. Maraming salamat sa ating new couples. So, sino po ang magbibigay ng mensahe? Nawala. Testimony po. Sino po magbibigay ng testimony ngayong araw? Wala na po. Ayan. Sister Casey, baka may share ka ba? It's a great privilege na nandito muli ako. I'm happy to see you, brethren. And ayaw niyo pumunta ako dito. Pero sabi ko, may friend ako na pupunta ng Alhasa. Mag-isa lang niya ang babae. So, siya ang nag-drive papunta dito. So, nagpapasalamat ako sa protection ng Panginoon kasi nakarating kami ng safe and sound. And sa Pilipinas, nung pagdating ko sa Alcarge, sabi nila bakit daw puwet ako. Sabi ko, mag-isa ko umuwi. Lahat ng trabaho nandun. And I enjoyed kasi sa banding sa mga anak ko. Mas lalo yung bunso namin kasi napaka-kulit. And nagpapasalamat din ako kasi ang mga anak ko very healthy nung nandun ako. And even though may konti akong upo, pero ngayon naging okay na ako. And I hope sa next na vacation ko, dalawa kaming magsabay. And
actually. And his protection na even dito kay Pastor Rocky. And let us continue to pray for him. And I'm happy na nadadagdagan kayo. And God bless you, brethren. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, mga mahaling hiyas, ibig kong nilukog, ang tanging dalangin mo, Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa, ako'y hinihiling. Ko akalain, ako ay bibigyan pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang aming alay. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahalin niya, ibig kong nilukog. Ang tanging dalangin mo, Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng maipagkaloob, maaaring hiyas, ibig kong nilukog. Ang tanging dalangin mo, Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, naway gamitin. Ito lamang naman, wala nang iba pa, akong hinihiling. Maraming salamat po, mga kapatid ko sa JCL. Met Singers. Let us remain standing. 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 to 24. It says, May the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ, who calls you is faithful. He will surely do it. Let us lift up our hands to receive the grace and blessing of God. Father God in heaven, the Almighty, the God of comfort, the God of peace. Once again, we thank you for the victory of this service. And we thank you, Holy Spirit, through the fellowship. And all this, we pray in your Son Jesus, the mighty one, the powerful one, the beautiful name, the wonderful name. All this we pray in your Son Jesus. Amen. Amen.